Pinag-aralan natin yung panaginip ni Nabucodonosor. At may katanungan tayong nakabitin kagabi, no? Kung sa pagdating ng ating Panginoong Hesus ay dudurugin niya ang lutong puti, ang bakal, ang bronze, ang pilat at ang ginto. Ang tanong natin kagabi, nasaan ang kanyang mga tanong? Ayon sa sulat, ang bato na natibag na hindi gawa ng kamay, tumama sa paa ng larawan at dinuro niya silang lahat. At parang dayami na kinanay ng hangin sa pag-araw at nilipad at walang dakong kasusunod. Nakakaawa. So, sinubukan niyong hanapin sa inyong mga Bibles kung nasa ang mga banal. Kaya sa ngayon, maghahanap tayo kung nasaan ang kanyang mga banal. Ang pag-aaralan natin ngayon, ang pamagat, tatandaan nyo kasi si Elder Edwin magtatanong daw ulit bukas. Ang pamagat ng pag-aaralan natin ngayon, ang larawan na ipinatayo ni Haring Nabucodonosor. At ang key text natin, kukunin natin sa aklat ni Isaiah. Sa libro ni Isaiah, may request mga kapatid na mag-Ilocano naman daw ako. Kaya, sorry kasi kagabi, para naman akong naging Tagalog. Napansin ko man yung ating Tagalog, maraming hindi wasto. Wala sa grammar yung iba ng Melba. Kasi nangihiram nga lang ako. So, ang ating key-text ngayon mula sa Isaiah chapter 43 verses 1 and 2. Ang sabi niya ganito, ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa'yo. Ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Verse 2. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasayo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunod at ni magnidinas man ang alam sa iyo. Ito lumag na kalumasan iti danom sang kanto nga malmes. Ito lumasan ka magnaitapoy sa ang kanto mapuuran kat dinagamat silmutan ti daram. May isa nga teksto da ito mamangkad kada tayo uray pa'y kadapada yung nakilunay na panagtagad kada kitisa sa oon ni Apo Diyos. Ngayon, sa ating pag-aaral sa ngayon, lubhang napakarami na ang mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. Handa naman mo ni Apo Diyos. Apay. Ito yung mga pagano na nasanay sa mga kultura, sa mga tradisyon ng kanilang inuno. Nakalimutan nila. Nalipatan na na Diyos na mga kabalin amin nga rumban kung mga daydayawan kan pagserbiyan lang natnag dahil kultura ang kabiti tradisyon iso nga nangituray kadakwada kabiti ng labas nga rin ko nga panipanawan. Koreno Pablo kinunanay ki Roma. Roma chapter 1 verses 23 at 24. Ang sabi niya ganito, at pinalitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa
at ng mga nagsisigapang tulad ng ahas. 25. Sapagkat pinalitan nila ng katotohanan ng Diyos na ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nagsilingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya na. Ito ang napakalaking problema sa buong sanlibutan mula nung mahulog ang tao sa kasalanan. Sa ngayon, nakakatakot at nakakapanghinayang ang pagkakataon na lumilipas dahil ang mga tao ay natuto sa ganun. Nasa 724 tayo. Ngayon, ang ating pag-aaralan ngayon, babalik tayo sa Babylonia. Hahanapin natin ang mga kanalan ng Panginoon. Si Haring Nabucodonosor ay nagpatayo niya rin Nabucodonosor ng marami dito may sa lalawan ngay na mapulo asiko ti katayag na. Inna masiko ti kalawan na. Patagder na Dura, kapatagan ti Dura, di probinsya ti Babylonia. Data, solid gold. Ngayon, paano nag-umpisa ang Babylonia? Pahanapin muna natin, ano? Si Haring Nabucodonosor, nagtayo na isang larawan. Ngayon, dito, titignan muna natin, ano? Babylonia. Pahanapin natin ang Babylonia. Paano nag-umpisa ang Babylonia? Balikan natin ang Genesis chapter 11, verses 1 and 2. Ito ang kanyang sinasabi naman. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita pagkatapos ng baha ng sanlibutan nang mag-umpisang dumami ang mga tao. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Senad. At tandaan niyo yung Senad. Parang sabihin sa inyo ni Elder Lito bukas. At sila'y nanahan doon. So sa Senad, dito sila lumago. At nagkaisa sila na magtayo ng tore na aabot ng langit. At dito, sino ang nagpanukala ng ganoon? At sino din ang bangon? Iti Senar Peniti Babel. Kasto iti ko na chapter 10 verses 8, 9, and 10 ng Genesis. At naging anak ni Cus si Nimrod. Siyang nagpasimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya ay makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon, kaya't karaniwang sabihin, gaya ni Nimrod na makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. At ang pinagsimulan ng kanyang kaharian ay ang Babel. Mula sa Babel, ang Ereb, Akkad, Kalne, lupain ng Senad. So ang Senad ay napakalawak na kapatagan ito. At iba pang mga kaharian. So si Nimrod, ang namuna sa kaharian ng Babel. Ngayon hanapin natin ang Senad kung nasaan na ngayon sa Babylon. Nang sinabi ko Nabucodonosor, chapter 1 ng Daniel, verses 1 and 2. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Joachim na hari ng Huda ay dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari ng Babylonia at kinugkob niya yaon. At ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Joachim na hari sa Huda, 10 ng bahagi ng kasangkapan ng bahay ng Diyos, at ang mga yaoy dinala niya sa lupain ng Senad na bahay ng kaniyang Diyos. So makita na natin ngayon, ano? Ang Babel nag-umpisa na pinalawak at nag-umpisa na dinevelop niya ni Nimrod. No?
So, hindi natin makukuha ngayon ang buong istorya kasi hindi yun ang topic natin ngayon, no? Na siyang naging Babylonia, na siyang pinamumukaran ngayon ng kapangyarihan. Maharlika, gininto ang siyudad ayon kay Isaiah chapter 14 verse 4. Ang sabi ni Isaiah, ang Babylonia ay gintong siyudad. So ngayon magpapatuloy tayo. Nakilala na niyo ngayon kung paano nag-umpisa ang Babylonia at kung sino ang namuno sa pagtatayo ng Babel. Madalas natin pag-aralan ng Babel noon, pero marahil hindi nyo nalaman kung sino ang namuno noon sa pagtatayo ng Babel. Dito ngayon, samantalang si Nabucodonosor nagtayo nga ng isang napakalaking larawan na ginto at damay siyang na plano. Kalpasan nga ni Nabucodonosor, nailapas na dayjay nga rebulto ng 1080 order. Nagpasakbayan nga kitain kayo. Kapay nga nagpatakder ni Nabucodonosor iti may sa dakkel nga ladawan. Balikan natin yung chapter 2 kagabi, no? Ang Panginoon ay nagpakita kay Nabucodonosor ng isang larawan. Ang ulo ginto, ang dibdib at mga braso ay silver, and then siya nakita bronze, and then bakal, and then lutong putik at bakal maghalo. Liko talaga ang kaisipan ni Nabucodonosor, sapagkat nakita niya na sa larawan may hangganan ng kanyang kaharian. Ngayon, gusto niyang kontrahin, kung ayaw niyang paniwalaan, gusto niyang baguhin yung prediction na ibinigay sa kanya sa pamagitan ng larawan na niliwanag ni Daniel. Bakit magwawakas ang aking kaharian? Wala kayo sa ngayon na napakalaking larawan. At yun ay ginawa niyang Diyos. Diyos niya mismo. So ito ay napakalaking kalikuan sa kanya. No? Sapagkat alam niya, subalit, hindi na natin sila masisisi sapagkat hindi na nila nalaman ang katotohanan. Kaya napakalaking pagkakamali yung kanilang mga nagawa. At pagkatapos ng larawan, eto na. Si Haring Nabucodonosor ay nagbigay ng utos na sa lahat ng mga bansa, mga wika, mga lalawigan at mga bayan-bayan sa ibabaw ng lupa, kailangan pumaroon sila sa Babylonia upang saksihan nila ang pagtatalaga nila sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor. So dumating ang napakaraming mga bisita upang saksihan nila ang pagtatalaga sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor. At dumating, eto na, nang magkagayoy, ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas, sa inyo, pakinggan ninyo, sabi niya, ay iniuutos. O mga bayan, mga bansa, mga wika. Mga bayan, mga bansa, mga wika. Walang exempted dyan. Na sa anumang oras ninyong marinig ang mga panugtog. Hindi ko nasasampitin yung mga panugtog kasi napakarami. Kayo'y mga patirapan at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Kaya sabi ko noon sa aking mga kamag-anak, mga kapatid, ang liit yung rebulto nyo, ganyan lang. Malala ko nung kami mga Katolik pa, meron kami, ang mga magulang ko, mga lolo, mga lolo, meron silang mga rebulto mula sa ganyan hanggang sa mas malaki pa kayo sa akin at iniingat-ingatan nila yun. No? Pero wala naman palang kakwenta-kwenta